Kasabwat si VP Sara sa maleta issue. Ay, Diyos ko, Lord. Eksi lang daw to. O sige, isingit na natin to. Attorney, isingit ko na to. Maiksi lang daw to. Every bubbly, pop at talent. Sa punta. E di sa Bubbly Town where everybody Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat, Attorney Claire. Maiksi lang naman to, kaya isingit na natin bago tayo matulog. Okay, pasok. Naku, daming harang ni Attorney. Ilan nanonood sa kanya? 2,000 plus pa nanonood sa kanya ngayon. Alas 12 pasado na. Ito lang, si VP Sara lang talaga hindi nagnakaw. Tatay niya umamin eh. Hello po, Attorney. Bakit? Pinupush niya eh. At, nako mga clear, meron pa siyang sinabi na ano eh. Okay. Sa isang interview, sabi niya, teka lang, hanapin ko lang bago to. Okay, tani lang ha. Okay, ito lang. At ito ko nung interview nung kasama niya si Madam Gloria eh. Ay, dito tayo. Tingnan natin kung may video ha. VP Sara, nadulas, nakasabwat. Ito lang muna tayo, bago tayo doon. Nadulas talaga. Okay, OMG. Ito muna tayo. Bago yan, bago si palerista. Okay. Pakinggan nyo to mga kaklira. Alam ko na dinig ito, pero pakinggan ulit. VP, sabihin niya sa'yo ba? Manimaan ka sa itong mga ni-tridor sa inyo. Ano daw? May nagtraidor sa'yo? May nadinig ako nagtraidor eh. Okay? Mga clear. Sa Davao to, di ba? Meron ditong may reporter dito. Hindi ko alam po sino. Nabasa ko lang dito. Na nag-feed siya ng maling info kay VP Sara. Or nag-feed siya ng question na meron siyang conclusion. Ito yan meron siyang conclusion na negatibo sa gobyerno. Pero wala siyang basihan para magbigay siya ng conclusion na yun tapos itatanong niya kay Vice Presidente. Example. Halimbawa lang galit na galit yung mga tao kay Pangulo kasi ganyan. Yun yung tanong niya. When in fact, yung question na yun na galit ang tao kay Pangulo Marcos Jr., walang basihan. So the problem now with VP Sara, gagrab niya lang yun. Bakit? Optics, soundbites. Sumasagot siya ngayon sa question na walang basihan. Kaya tuloy, nagiging source siya ng fake news. Kasi itong mga ibang reporter dito, lumalabas, pakiramdam ko, alagad niya. Especially pag nasa baluarte niya. So, meron nga ako alam na reporter sa mainstream talaga eh. Ay, kilala ko. Kilala ko din yun. May reporter dyan na pag nagsalaysay about VP Sara, alam mo na bias. Diba? Dapat hindi kilala rin ni Sir Leonardo yan. Sobrang bias. Yung halatang-halata. Kung bias naman ng reporter mo, huwag mong paramdam. Kasi dapat pag nagre-report ka, neutral ka. Hindi. Gagawin niya, magre-report siya, tapos, minsan, pinuputol niya yung maaari mapahamak ang Vice Presidente, or halimbawa, pinuputol niya yung pinakamaganda kong action or answer, putulin niya yun. Ay, kilala talaga natin yung attorney. Tapos yung ibabalita niya, parang puro pabor kay VP Sara. Sa mainstream to. Sa kilalang channel. Ay, kilala talaga attorney. Basta yun lang. And anyway, sana ako. Dito. Kilala din din yan. Ay, sana ako yan. Pakinggan natin. Di ba? Hindi ka madumot. nyo? Hindi ka madumot. Manimaan ka sa itong mga Itong si paano to? Montalvo. Pag nitatanong yan, hindi ko alam kung expression lang yan. Pakindat-kindat pa yan eh. tridor sa inyo. Hindi ka madumot. Oh, di ba nakita niyo? Pakindat-kindat pa. Hindi ko alam kung mannerism niya yan Hindi ka madumot. I don't take it personally kasi para sa akin ba yung ginawa nila sa akin personal yun sa akin, so bilang isang politician natural na ganun ang gagawin sa iyo, so wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin, so hindi natin yan palalampasin. Wow. Diba? WOW. Wow. Corruption, ang abuso nila.
di niya palalampasin. Diba? Parang, wait, nasan yung issue ng confidential funds? Nasan yung issue ng 15 million na ginamit yung fake na AFP certificate? Alam mo kaya yung lagi ko yung example kasi wala silang lusot dun eh. Diba? Kung mambato ng issue ng korupsyon, parang yung tatay niya, hindi naging korap. Yung tatay niya parang hindi umaming nagnakaw. At yung tatay niya parang hindi may issue ng pang-aabuso sa patayan. Ang linis. Nagsasalita si BP Sara, ang linis. Ang linis niya. Yun yung dating sa akin. Ang linis niya. Wow. Yung issue ng korupsyon at pang-aabuso, hindi yan personal sa akin. Pero, di natin palalampasin. Lumalagpas nga yung issue ng confidential funds eh. Lumalagpas nga yung issue ng pagbabanta sa buhay eh. Lumalagpas yung issue ng meron kang kakilalang assassin eh. Di ba? Lumalagpas eh. Tagusan ng, parang ang dating, ito yung ginawa niya, pero tagus-tagus ang tingin, parang wala siyang ginawa. Pagmumura pa lang, abuso na yun eh. Di ba? Yung lagi mong hiramin, yung chopper, at sabihin sa Pangulo na, siya ang priority, hindi ang Pangulo, hindi si First Lady. Siya ang priority. Di ba abuso yun? Ha? Di ba abuso yun? Okay, so pinakita ko lang sa inyo yan, ha? Pinakita ko lang sa inyo yan. Okay? So, ito. Dito tayo sa maleta, mga kakliya. Okay? Tapusin ko to, saka natin i-analyze. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Okay. Okay. Kahit hindi siya magkamali doon sa namin. Pero nagbibigay siya ng hint na merong ilalabas ng mga pictures ng mga bagong maleta. So, si maleta na walang pera na laman. Wala may pakitang pera. Gagawa ulit ng kwento? Itong maleta pa lang ng 805 billion? Hindi pa nga ito masagot-sagot ng tama eh. Maleta ba to? Supot ba to? Envelope ba to? Hindi masagot-sagot ng tama. May ilalabas na naman kayong maleta. So, ito tingin ko mga clear. Hindi kasi nagkiklik yung kwento ni 18 former Marines. Hello, Ardian. X-Men. Yes, narinig ko na yan earlier. So, it's all a set-up to destroy her political opponents. Diba? Ito yung mga kaklir. Diba? Hindi kasi nagkiklik. Especially itong may isang picture na lumalabas na sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga. Sa panahon ni Speaker Lord Velasco. Lord. Diyos ko, Lord. Sabi niya ng ombudsman 2 days ago, pero wala lumalabas na Lord Velasco. So, hindi siya nagkiklik, hindi siya ginagrab ng mga nag-iisip ng mga Pilipino. Gagrab lang yan mga troll. No, mga DDS. Kahit walang ebidensya. Ebidensya. Ipipresume nila na may pera yung maleta. Diba? So, since hindi siya kinakagat mabuti, gagawa ulit sila ng kwento? Maglalabas na naman sila ng picture ng maleta? Itong tanong. Yung duffel bag. Ha? Tanong natin. Wait ha. Okay, wait lang. Duffel bag ni Madriaga. Wait lang po. Wait. Hanap. Okay. Diba? Yun. Paano yung, siguro ang tanong niyo sa kanya. Sino ba yung kilala na duffel bag? No? Duffel bag ang lagayan ng pera. Ay, kilala natin yan, Ano Tony. yung sinabi ni Ma'am Gina Acosta kung saan nilagay yung 125 million? Saan nga ba nilagay? Wait lang ha. 125 million was 4 yata yun? May nasagap kasi ako eh. Oh. Duffel bag ginamit doon. Ayan, in casual. Gym bag. 4 large gym bags. Diba? Gym bags. 4 ang lagayan. Diba? 4 ang lagayan nung pera.
Okay, tignan natin kung pareho itsura. Duffel bag tsaka gym bag. Ayan, tignan natin. Tignan natin. Duffel bags and gym bags differ primarily in purpose and structure. Duffel bags are larger, versatile, and cylindrical, ideal for travel or heavy bulky gear. Gym bags are smaller, compact, pero parang similar na rin, ba? Okay, tingnan natin similar ba sila? Duffel bags and gym bags are similar in their soft-sided, top-loading design used for carrying athletic gear and personal items. Okay, so, noon, panahon, nito, parang ang uso, duffel bags. Kung saan daw nilalagay ang tatong talaga, no? Pera. Duffel bags, di ba? So, hindi ba pamilyar si BP Sara sa mga duffel bags? Ngayon, Duterte lang talaga ang hindi nagnakaw. Oo naman. Duterte lang, si BP Sara lang talaga hindi nagnakaw. Tatay niya umamin eh. Tatay niya umamin. So si BP Sara lang ang malinis. Sabi ni Defensor, wala daw ninakaw si Sara kahit, Malinis na malinis. kahit ni Kusing, wala daw. Wala ipipinta sa kanya. Pagdating sa nakawan, paglulustay, malinis siya. Diba? So, hindi ba pinapahid lang nila yung ginawa nila noon? Kung anong ginagawa nila, ipinapahid lang kay Pangulo. Dito sa kanya, hindi ba siya nadulas dito? Kasi ganito yung mga kaklir. Tignan mo ha. Oh, I-analyze natin to. Tignan nyo ha. yan na. Na naman natin yung picture. Okay, ha? Ilabas na namin. BP Sara sa maleta issue, antayin natin tapos kunan natin ang picture. Kaya ulit ha. Antayin natin. Tapos Ano yung aantayin? New story? Meron siyang inaasahan pang ibang maleta issue na naman. So, part siya ng paggawa ng kwento. Sa words niya lumalabas mga clear eh. Ha? Meron dapat abangan eh. antayin natin. Tapos Yung mata niya ha at yung bibig niya. Di ba? Sa body language niya, alam ng utak niya na may gagawin ulit na kwento. Additional maleta to. Ha? Tignan niyo yung ngiti. antayin natin. Tapos kunan natin ng picture. Kunan natin ang picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures. Ilabas na naman natin. Okay? Hintayin natin. Kunan natin ang picture. Ilabas na naman natin. Dapat namin eh. Ilalabas nila yung additional picture. So it means, lumalabas, kasabot siya sa paggawa ng kwento na to. Tapos sasabihin ni Mike Defensor, Pinakamalinis. walang kinalaman ng mga Duterte dito. Di ba? Shout out, LC Mix Sumikiram Vlog. siya. Naomi Siya mismo Chin. umamin. Ha? Kahit drama Annalyn queen Ando, to, shout out. napapaamin to madalas. Oh. Antayin natin. Tapos kunan natin ng picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. May bagong maleta na lalabas. Part siya ng paggawa ng kwento na to. Oh, mga ka-clear. Hindi na pwedeng ikaila. Nadi-DS ang gumagawa niyan. Nadulas, Ano attorney. sabi ni Atty. Baldigod na walang alam si BP Sara? Eh, alam niya na may lalabas ng mga ibang bagong mga maleta. Diba? Sabi Bistado. ko maiksi ito, pero ang lakas ng laman, ang laki or malalim ang nilalaman ng mga salita niya. Gagawa na naman sila ng kwento, sisirain na naman ang Pangulo, tapos siya lang ang malinis. Diba? Diyos ko, Lord. Proceeding now na malakas yung usapin tungkol sa impeachment. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po. Oh, walang sounds. Dating speaker, si PBBM, yun lang. Yun ang gawin niya. Di ba? Ray Marcaballes from Barcelona, Spain. Salamat po, Solid BBM po at attorney at Solid ka, Claire. Thank you po. Di ba? Yun yung point dito. Lumabas sa bibig niya na may plano pa silang maglabas muli ng bagong maleta. Maleta. Oh, yun yun. Bistado. So, hindi pwede. Sa akin, my take, hindi niya makakaila. Na meron siyang alam dito. Kasi doon pa lang sa word niya, no, hindi masyadong pinapansin. Di ba sabi niya, dapat natin suportahan itong mga matatapang na ex-military or ex-former Marines.
Diba? Oh, sabi ng Tracy Bilal 11, Sara ang malinis kasi plano magpresidente. Yes. Kaya lahat, hindi daw niya palalagpasin yung korupsyon, tapos lahat ng korupsyon nakapasok sa iba. Samantalang yung tatay niya, hindi nagpa-imbestiga tungkol sa korupsyon at umami pang korap. Tapos ang dami pa niyang issue tungkol sa korupsyon, pero siya, malinis siya. Diba? Oh, sumingaw, Warshak, sabi niya, diba? XDDS, scriptwriter yata ang BP natin. Kasi, inamin niya Narciso Kaknyo. Magaling sila magsinungaling. Maraming tao, napapaniwala nila, totoo yan. Mga taong bayaran para mag-spread ng fake news, diba, Tony? Yes. Ang problema kasi mga may mga tao talaga tayo na, alam mo yun, hindi sila, kung ano na lumabas sa feed nila, hindi na sila nagpa-fact check. Hindi na sila nagpa-fact check. Yun yung mahirap. So, dito mga kakli, sa akin, for me, you can correct me if I'm wrong, mukhang, alam niya, ang planong to. Especially in this Mike Defense na gusto mo pabaksak sa Pangulo. Diba? Ano pa asahan natin? Jasmine M. Official, tingnan nyo ba kaya ang utak niya ang lahat ng distab plan na to? Nope, sunod lang yan kay GMA, kaya gigil kay Romualdez. They want him out sa Lakas Party to control HOR. Ang tanong natin, winiwish pa ba talaga ni Madam Gloria na maging Speaker of the House? Kaya lately ay ayaw ko na sabihin bait-baitan, na parang kunwari, ayaw ko sabihin kunwari, lately, ang dating is cold siya kay VP Sara. Sabi nyo nga mga ka-clear, drama lang. Bakit? At ang iiwan kong tanong mga ka-clear, nag-a-aspire pa ba si Madam Gloria Macapagal Arroyo na maging Speaker of the House? At kung magiging Speaker of the House kaya siya, Tuloy ang anong ligaya. mangyayari sa impeachment complaints? Tan. So isip-isip mga ka-clear. Tato bro, MaxSafe. Addictus Rex, Mama Rose Channel, Toto, Mama Rose, ayun. Nishi Cruz, Warshock, diba? Guru ako USA. Cloudy Clean 88. Parang ngayon lang kita nabati. But sa atin naman, nagbabasa lang naman tayo kung paano yung nagre-reflect sa itsura nila. Sabi nga natin, wait, kahapon, mukhang hindi sila okay ni Gloria, but maraming mga ka-clear. At marami ako nakikita ibang mga comments, hindi lang dito na drama-drama lang. Ang tanong, gusto ba? Ayun na sumagot. Ayan alam niya bag script, di ba? Jane E. Agent, di ba? Or Jane Agent. Di ba? Bakit alam mo na may lalabas? Tignan natin, picturean natin, yung mga bagong maletang lalabas. Bakit niya alam? Di ba? So, bago ako umalis, bago tayo magtapusan, mga ka-clear, ano sa pakiramdam nyo? Gustong maging House Speaker ni Madam Gloria Macapagal Arroyo? At kung gusto niya, ano kayang plano niya? Okay, hanggang dyan lang. Maraming salamat muli, Jasmine M. Official, sa yung sticker, mga aking mga kakli. Salamat, attorney. Ayun, tinapos na natin kaagad na upsat, no? It's already 12:22 ng madaling araw. So, thank you very much, upsat, no? So, nako po, nadulas na naman si Lustay. May plano na naman sila maglabas ng maleta, Diyos ko Lord. Anyway, abangan ang susunod na kabanata. Basta importante, Mabs, at malinaw ang sagot ni Sara sa kanyang impeachment ad cautelum. Takot siya, umaasa siya sa Supreme Court na merong technicalities, merong 1-year bar rule na naman na violate. Kuno? Sir Leonardo, umaasa pa din siya, wala na. Anyway, so abangan ang susunod na kabanata. Sigurado may sagot na ang House dyan. Ngayon pa nga lang, sinagot na siya ni Ridon. How much more yung iba, di ba? Ng mga members ng Justice Committee. So, again, maraming salamat, Mabsat. Hanggang sa muli. Good night. It's already midnight, Mabsat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo ulit sa ating next live stream. LZ Mix, Naomi Chin, Annalyn Ando, Sir Leonardo Ansak, Mix Talks, shout out. Yan pala si Mix Talks. Marisa Sonokawa. Sino pa? Sir Leonardo. Andiyan ba si End Time? Parang nakita ko si End Time, no? Si Miss Suzuki, Sniper, Antonio, sino pa ba?
Aha, Ryan ni Canesa nandyan din. At sa lahat ng mga silent viewers natin. Alright. So maraming salamat, Obsat. Thank you very much. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Maestro Poli signing off. Paalam, Obsat.